Isang bayani na lumaban sa di mabilang na mga labanan at mga digmaan ay sa huli nakapagligtas ng kanyang mundo, subalit, siya'y tinalikuran ng mga taong naiinggit sa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang mga huling sandali, siya'y nanalangin sa Diyosa na sana siya'y muling maisilang sa isang mundo kung saan wala siyang mga responsibilidad na magpabigat sa kanya dito, at tinupad ng Diyosa ang kanyang hiling sa pamamagitan ng muling pagkakatawang tao sa kanya bilang isang ubod ng yamang anak ng duke. Sa kastilyo si Alan ay ginigising ng kanyang nakababatang kapatid na halos hindi makatagal sa pagtingin sa kanya. Sinabi niya kay Alan na ipinatawag siya ng kanilang ama sa silid ng trono para makipag-usap sa kanya at habang sila'y naglalakad doon, siya'y walang pakundangang tinawag na isang ganap na walang kwenta at sayang lang sa espasyo na kahit mga mangangalakal ng basura ay ayaw siyang panghipuin. Sa silid ng trono, kinausap ng duke si Alan at sinabi sa kanya na bagaman siya'y ipinanganak sa bahay ng duke 15 taon na ang nakalipas, wala siyang nagawang kahit ano nang may halaga sa kanyang panahon at di niya itinaas ang kanyang antas, hindi niya pinataas ang alinman sa kanyang mga estadistika at higit sa lahat, sa seremonya ng kaloob kung saan ang Diyos ay nagkakaloob ng regalo sa mga tao, si Alan ay walang natanggap sa lahat. Kahit ang mga karaniwang tao ay palaging nakakatanggap ng mga regalo, kaya ang katotohanang si Alan ay nabigong magkaroon nito ay kamangha-mangha at diretsahan na sa punto. Sinabi ng hari kay Alan, isa kang palamunin at wala kang silbi, at ayaw ko nang makita pa ang pangit mong mukha malapit sa aking kastilyo. Dahil dito si Alan ay itiniwalag mula sa pamilyang duke, ngunit habang siya'y nakatayo sa labas ng mga pintuan ng kastilyong dating tinatawag niyang tahanan, hindi siya masyadong nababahala sa katotohanang siya'y pinalayas. Kung tutuusin, masaya pa siya na hindi na siya kaugnay ng isang nakakakilabot na duke at kaya't bitbit ang bagong kalayaan na gawin ang anumang naisin, hinahangad niyang hanapin ang mapayapang buhay na lagi niyang ninanais at bilang panimula, balak niyang pumunta sa silangang hangganan ng Westfeld kung saan walang makakakilala sa kanya. Matapos maglakad ng mahabang panahon, inakala ni Alan na malayo na siya sa Westfeld upang magsimula ng bagong buhay subalit habang siya'y nakatayo sa tuktok ng burol, napansin niyang may isang taong nanganganib sa di kalayuan. Ang babaeng knight na ito ay inaatake ng isang grupo ng mga bato na lobo, ngunit tuwing susubukan niyang wasakin ang mga ito, sila ay nagkakawatak-watak lamang at muling bumubuo. Ang babaeng knight ay muling inatake, kaya't pinayuhan niya si Liz na tumakas na habang may pagkakataon pa dahil hindi niya mapipigilan ang mga aso ng mas matagal at ayaw ni Liz na iwan ang kanyang tapat na gwardya. Ngunit sinabi ni Beatrice na ang kanyang buhay ang pinakamahalaga sa ngayon kaya't kailangan niyang mabuhay para matupad ang kanyang tungkulin. Nakilala ni Alan si Liz bilang prinsesa ng Stella, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito rito at nagkita sila noon sa isang handaan habang ang ibang maharlika ay abala sa pag-insulto kay Alan dahil sa kanyang kawalan ng silbi, at siya lamang ang tumindig para sa kanya. Nais niyang iwasang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan mula sa nakaraang buhay sa harap ng ibang tao, ngunit dahil tinalo si Beatrice at malapit nang mapahamak si Liz na nasa panig niya mula pa sa simula, hindi niya kayang hayaan lamang na mamatay ang isang tunay na kaibigan kaya't sinira niya ang kanyang sariling mga patakaran at nagsimulang gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan upang mapalapit sa kanila. Habang nakatitig si Liz sa kanyang tiyak na kamatayan, ang tanging naiisip niya ay kakaiba at ito ay si Alan at doon ay pinigilan ni Alan ang aso mula sa pag-atake sa kanya, at hindi siya makapaniwala na naroon talaga ito. Ngunit sa ngayon ay nais ni Alan na magtuon sa pag-aalis ng mga ligaw na aso kaysa ipaliwanag ang mga pangyayaring nagdala sa kanya rito. Lumundag siya sa hangin at ginamit ang kanyang banal na mata para eskan ang mga asong yari sa bato, natuklasan niyang may mga core sa loob nila. Tinawag niya ang daan-daang espada para tuluyang mapuksa ang lahat sa isang iglap, nabighani si Liz sa ipinakitang kakayahan ni Alan kaya't nakalimutan niyang ang kanyang kaibigan ay nawawalan ng isang bahagi ng kanyang tiyan. Ngunit nang sa wakas ay bumalik siya sa katotohanan, nakiusap siya kay Beatrice na subukang magtiis pa ng kaunti, ngunit alam niyang walang pag-asang mabuhay sa ganoong sugat kaya't humingi siya ng tawad kay Liz sa pagiging kabiguan bilang isang kabalyero. Lumapit si Alan at nakilala si Beatrice na nakabulagta sa lupa, kaya't dahil mas gusto niyang hindi ito mamatay doon ay napaluhod siya upang simulan na gamutin siya. Pagkatapos niyang magsagawa ng kanyang spell ay muling lumago ang nawawalang bahagi ng tiyan ni Beatrice at silang dalawa ay parehong nagpapasalamat at nagulat sa nagawa ni Alan. Nang tanungin nila kung anong uri ng kapangyarihan ang kanyang ginamit,
ayaw niyang ipaliwanag na siya ay isang bayani sa kanyang nakaraang buhay kaya ipinagpalagay nila na maaaring mayroon siyang regalo na hindi pa alam ng simbahan. Sumakay si Alan sa kanilang akala, ngunit bukod doon, si Liz ay ang unang prinsesa kaya't bakit siya naroon sa mga hangganan at ipinaliwanag niyang nabigyan siya ng isang prophecy at bagaman ito'y hindi tiyak, pinaniwalaan nila na maaari nilang pigilan ang isang malaking kapahamakan kung susundin nila ito. Ngayon na naipaliwanag nila kung bakit sila naroroon, tinanong nila si Alan kung bakit siya naroon sa hangganan, ngunit iniwasan niya ang tanong at sinabing dapat silang magpatuloy na umalis dahil hindi ligtas na manatili sa labas. Hindi nila maintindihan kung paano sila aalis kung sira ang kanilang karwahe, ngunit hindi ito problema para sa kanya dahil inayos niya ang karwahe gamit ang mahika para maayos ito, at nang sila'y nasa daan na doon ay ipinahayag ni Alan kay Liz ang lahat ng nangyari sa kanya, at siya'y labis na nagulat nang malaman na itinakwil siya ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa nayon ng Clume, napansin nilang kakaiba ang katahimikan dito kaya't nangamba si Liz na baka inatake ito ng mga halimaw subalit hindi naniniwala si Alan sa teoryang ito dahil wala siyang naramdamang kahit isang halimaw sa lugar, at simula nang sumama siya sa kanila, hindi sila inatake ng kahit anong halimaw sa kanilang paglalakbay. Napansin nila ang ilang mga taga-nayon na nagtitipon sa paligid ng isang gusali, kaya lumapit sila upang alamin kung ano ang nangyayari at lumalabas na hinihintay lang ng mga ito na may isang tao na palayasin at ang taong ito ay ang sinasabi sa prophecy ni Liz, ngunit kahit naaalala niya si Akira ng mabuti, hindi siya nakilala ni Akira. Nadismaya si Liz na nakalimutan siya ng ganoon kabilis, lalo na't ipinasyal pa niya si Akira sa palasyo at nakisalo sa mga kainan at tinanong ni Alan kung paano magkakilala ang dalawa, at ipinaliwanag sa kanya na mayroong regalo sa mundong ito na lumilitaw lamang isang beses bawat henerasyon, na tinatawag na Braver. Ang sinumang nagtataglay ng regalo na ito ay sinasabing may kapangyarihan ng 1,000 sundalo at tinatawag na bayani, si Akira ang kasalukuyang bayani ng mundong ito, kaya marahil ang pangitain ay tungkol sa pagpunta rito upang iligtas siya. Dahil gutom na si Akira, nagtungo silang lahat sa isang taverna para kumain at sinimulan ni Akira ang pagpapaliwanag sa nangyari sa kanya, naglalakad siya sa gubat nang makatagpo siya ng isang batang babae na muntik nang ihandog bilang sakripisyo sa dragon na naninirahan sa mga bundok. Lumapit si Akira sa punong bayan upang tanungin kung ano ang iniisip nito, ayaw ng punong bayan na makialam si Akira, kaya tinanong ni Liz kung baka ang dragon ay nagbabanta sa mga taga-nayon at pinipilit silang mag-alay ng sakripisyo. Ngunit sa tingin ni Alan ay hindi ganito ang kaso, malamang na nag-aalay sila ng sakripisyo sa dragon bilang proteksyon at ito ay magpapaliwanag kung bakit mayroong hindi pangkaraniwang kakulangan ng mga halimaw sa lugar, dahil natatakot sila sa presensya ng dragon. Sinabi ni Akira na itinago niya ang batang babae sa isang abandonadong minahan mag-isa, dahil ayaw niyang dalhin ito pabalik sa nayon na minsan na siyang isinakripisyo hanggang hindi pa naaayos ang mga bagay. Balak niyang patayin ang dragon anuman ang mangyari upang hindi na kailanganin pang isakripisyo ang bata, kahit pa sabihing maaaring hindi na protektado ang nayon at posibleng masira ito sa hinaharap. Sinabi ni Liz na nais niya ring tumulong sa pagpapabagsak sa dragon at dahil doon, nagpa siya rin si Alan na sumama dahil ayaw niyang hayaan ang kanyang mga kaibigan na harapin ang panganib mag-isa at pagdating nila sa paanan ng bundok, umupo si Akira upang pag-usapan ang plano ng kanilang pag-atake. Siya ang magtungo sa harapan habang ang iba ay maglilibot sa likuran upang e-surprise ang dragon. Nagtanong si Liz kung talagang ayos lang ba kay Akira na mag-isa sa harap, ngunit sigurado si Akira na kaya niya ito. Iniisip ni Alan na mas mainam siguro kung siya ang nasa harapan at alam ni Akira na tama siya, ngunit gusto niyang magkaroon ng pagkakataong magmukhang astig at alam niyang kung si Alan ang unang umatake, malamang na matatalo niya ang dragon sa isang hampas lamang. Napansin ni Akira na hindi ordinaryong tao si Alan at sa totoo lang, gusto niya itong makalaban kung nagkataon silang magkita sa ibang pagkakataon subalit ang pagtalo sa dragon ang una sa kanilang listahan sa ngayon. Nagtungo si Akira sa bundok mag-isa, iniwan si Alan at ang iba para maglibot sa likuran at habang umaakyat ay pinag-usapan ni Liz kung gaano kakaiba na hindi napansin ng Westfeld na may dragon na nakapasok sa kanilang hangganan at bukod pa rito, palaging agresibo ang Westfeld pagdating sa pagpuksa ng mga halimaw. Naniniwala si Alan na maaaring alam na ng kanyang dating pamilya ang tungkol sa dragon, kahit pa ang lugar ay tila nasa gitna ng kawalan, mahirap talagang baliwalain ang pagdating ng isang dragon.
Kaya't iniisip ni Alan na maaaring may rason ang kanyang dating pamilya kung bakit hinayaan nilang kumilos mag-isa ang dragon, posible pa nga na itinayo ang nayon ng Clum para sa layunin ng pag-aalay ng sakripisyo sa dragon. Nagsimula siyang mag-isip kung anong uri ng kasunduan ang maaari nilang nagawa sa dragon, ngunit bigla nilang nakita ang isang haligi ng apoy sa langit na tanda na nagsimula na si Akira na labanan ang dragon. Umiiwas si Akira sa ilang atake ng apoy na pinapakawalan ng dragon bago siya umatake gamit ang isang spell ng kidlat. Ngunit pagkalipas ng alikabok ay nakatayo pa rin ang dragon at walang kahit anong pinsala. Tinuya ng dragon ang kanyang mga atake na mahina kaya't tinanggap ito ni Akira bilang hamon at nagpas siyang ibuhos na ang kanyang buong lakas. Tinanong siya ng dragon kung talaga bang handa siyang gawin ito, dahil kung ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas ay madadami din ang batang babae na pinuprotektahan niya. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit naruroon ang batang babae nang dapat sana'y itinago niya ito sa minahan, ngunit ipinahayag ng dragon na siya ang nagpahintulot sa bata na makatakas sa unang lugar. Hindi niya gusto ang lasa ng karne ng tao, kundi mas nag-e-enjoy siya sa pagkawala ng pag-asa mula sa mga mata ng mga sakripisyo habang nakaharap sila sa tiyak na kamatayan. Nabubuhay siya ng matagal na panahon na ang pagpili ay gawin ito at natagpuan niyang mas nakakaaliw ang pagpapahirap sa mga tao. Nagalit si Akira nang malaman na itinuturing lang ng dragon ang lahat bilang isang laro. Inilunsad niya ang kanyang pangwakas na atake laban sa dragon subalit tila walang epekto ito at tinanong ng dragon kung iyon na ba talaga ang lahat ng kaya niya at itinulak siya palayo gamit ang kanyang buntot. Pinupuri siya dahil kahit papaano ay naging kahit kaunting aliwan siya sa dragon. Lumipad ang dragon pataas at handa nang sunugin si Akira na walang magawa upang depensahan ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Alan at pinutol ang pakpak ng dragon at sinabihan niya ang iba na iligtas sina Akira at ang bata habang hinahamon niya ang dragon. Nang sugurin siya muli ng dragon, nagbitaw si Alan ng isang hiwa na ikinagulat nito at isang pulang hari ng dragon ang kanyang kalaban, kaya't hindi dapat posible na masaktan siya ng isang hamak na tao subalit hindi ito basta-bastang tao. Nakuha ng dragon ang mensahe kaya sinimulan niyang tumakas. Hinabol siya ni Alan, kaya't ginamit ng dragon ang bata bilang bihag upang pigilan si Alan sa pag-atake ng buong lakas at tumingin si Alan kay Liz, ngunit napatango siya at sinasabi na ayos lang kung aatake pa rin siya. Kaya't ginamit ni Alan ang kanyang huling atake na Final Flash, sumugod siya sa dragon bago itinarak ang kanyang espada sa katawan nito at sumabog ito at nagkalasog-lasog sa libo-libong piraso, ligtas na ang bata at hindi na kailangan pang mag-alay pa ng sakripisyo. Balak sana ni Alan na mamuhay nang hindi na nasasangkot sa anumang problema sa pagkakataong ito, ngunit baka hindi naman ito gaanong masama basta't nakikipaglaban siya para sa kanyang mga kaibigan at makalipas ang ilang sandali, nagising si Alan mula sa kanyang idlip at nakita si Liz na naghihintay sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkakatulog dahil balak lang niya sana na magpahinga ng kaunti. Sinabi niya na okay lang ito dahil marahil ay pagod si Alan mula sa labanan sa dragon. Tinanong niya kung kamusta ang iba kaya't itinuro ni Liz ang pansin niya kay Beatrice at Akira na kasalukuyang may kaunting pagtatalo. Humingi ng paumanhin si Liz kay Alan dahil may itinago siyang lihim sa kanya pagkatapos talunin ang dragon. Ginagamot niya si Akira na nangangahulugang siya ay ang Saintess. Narinig na ni Alan ang mga bulungan tungkol sa Saintess na naglalakbay at nagpapagaling sa mga nangangailangan ngunit hindi niya inakala na si Liz pala ito. Subalit wala itong pagkakaiba para sa kanya dahil hindi ito nakakaapekto sa kanilang relasyon at mamaya, nagpa siya ang grupo na maghiwalay dahil si Akira ay nahihilo sa pagsakay sa mga karwahe at mas gusto niyang maglakbay kung saan siya dalhin ang kanyang mood at sa madaling sabi, wala siyang permanenteng tahanan. Nagdesisyon siyang alagaan ang batang muntikan ng isakripisyo dahil malabong tanggapin siya ulit ng nayon. Humingi din siya ng paumanhin kay Alan dahil napilitan siyang sirain ang kanyang espada sa laban nila sa dragon. Umalis si Akira at ang batang babae sa hindi tiyak na direksyon habang ang iba ay naghahanda ng tumungo sa pinakamalapit na nayon. Sa mansyon ng Westfeld, nalaman natin na ang ama ni Alan ang nasa likod ng lahat ng ito at binabalak niyang ililigaw ang bayaning si Akira sa nayong iyon at hayaang talunin siya ng dragon, ngunit hindi niya inakalang magagawa niyang talunin ang dragon. Nalaman din niyang naroon ang Saintess sa labanan, kaya inakala niyang siya ang nagpabago sa ihip ng laban sa dragon at kahit na sa totoo lang ay wala siyang nagawa upang tulungan. Galit na galit ang kapatid ni Alan dahil hindi nakatulong ang mga lupang lobo na pinadala niya para kay Liz.
ngunit may mas magandang plano siya para sa susunod niyang atake at magpapadala siya ng mas maraming lobo. Sinabihan ng ama niya siyang kumalma dahil simula nang mapatay ang dragon at sa usaping pinansyal, wala na silang pera para sa pag-aksaya sa mga bagong plano ng pagpatay at ayaw ng anak na basta na lang hayaang mabuhay ang bayani at Saintes, ngunit hanggat nananatili sila sa trono ay magkakaroon sila ng pagkakataon na patayin ang mga ito balang araw. Tinanong din niya ang kanyang impormante kung natagpuan na nito ang lokasyon ng elf na kanyang target, ngunit hindi pa ito nagtatagumpay sa misyon kaya't pinutol na lang nito ang komunikasyon para iwasan ang pagpapaliwanag. Samantala sina Alan at Liz ay patungo na upang makita ang isa sa mga kaibigan ni Liz na isang panday, nagkataon din na isang elf ang kaibigan na ito kaso siguro'y nagkataon lang iyon, nais nilang hilingin sa kanya na gumawa ng bagong espada para kay Alan dahil nasira niya ang kanyang espada sa huling labanan. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, nagtayo sila ng kampo para sa gabi at naupo sa paligid ng apoy at nakatulog si Liz sa tabi ni Alan at hindi ito inalintana ni Alan subalit nang magising si Liz, nahiya siya at sinabing ayaw niyang masyadong malapit kay Alan na mahalagang banggitin na sila ay kasalukuyang engaged. Nahirapan si Beatrice na panoorin si Liz na nagpupumilit sa kanyang relasyon sa inaasahan niyang pag-uugali, gayunpaman ay sa huli ay natapos din siyang nakasandal sa balikat ni Alan at kinabukasan, nagtungo sila sa nayon ng Granho na medyo masigla at isinasaalang-alang na ito ay nasa gitna ng kawalan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ng kaibigan ni Liz ngunit may kakaiba, halos hindi tumitigil si Noel sa paggawa ng mga espada at sa pagkakataong ito, walang maririnig na ingay mula sa bahay at nagpasya silang pasukin ang bahay upang tiyakin na ayos lang si Noel. Sa loob ay natagpuan nila si Noel na walang malay sa sahig at agad na napaluha si Liz sa kanyang kaibigan, sa halip na subukang pagalingin siya na siya namang kaya niya bilang isang Saintes, si Beatrice ang gumawa ng makatwirang bagay at sinuri kung buhay pa si Noel. Natuklasan nilang hindi siya patay kundi nawalan lang ng malay at sa wakas, naalala ni Liz na mayroon siyang kapangyarihang magpagaling at ginamit ito kay Noel para tulungan siyang makabawi. Si Noel ay lubos na nakatuon sa paggawa ng mga espada na nakakalimutan niyang kumain at uminom o matulog kapag siya ay abala, marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Hindi nagtagal at nagkamalay si Noel at nakita ang grupo sa kanyang tahanan, hindi niya ito inalintana dahil kaibigan niya si Liz at hiniling nito kay Noel na gumawa ng espada para kay Alan kaso agad itong tinanggihan ni Noel dahil mayroon siyang mga order na nakapila ng ilang linggo at hindi niya maaaring bigyan ng prioridad si Alan kahit pa kaibigan ito. Bukod dito ay mukhang may dala ng espada si Alan, ngunit ipinakita ni Alan na sira ang kanyang espada at biglang naging motivated si Noel na makita kung ano ang magagawa ni Alan gamit ang espada na gawa niya. Balak niyang gumawa ng isang espada na mas mahusay pa sa Divine Sword na ginagamit ng bayani, ngunit para magawa ito ay kailangan niyang magsimula agad kaya pinalayas niya ang lahat sa kanyang bahay at nang bumalik sila sa nayon, nakita sila ng isang spy na nagulat sa impormante na natagpuan niya ang Saintes. Gayunpaman, hindi niya nakilala si Alan sa kabila ng pagtira nito sa mansyon ng Westfeld nang hindi bababa sa 15 taon at sa bayan. Hindi sigurado si Alan kung ano ang gagawin sa kanyang libreng oras kaya iminungkahi ni Beatrice na pumunta siya sa guild ng mga adventurer para ipagbili ang ilang parte na nakuha niya mula sa dragon. Siguradong makakakuha ito ng malaking halaga ng pera na makakatulong lalo na at walang pera si Alan at sa guild, sinabi niya sa receptionist na nais niyang ipagbili ang ilang dragon scales at dahil bihira ang mga item, kailangan ng receptionist na kumpirmahin muna ito sa guild master bago makumpleto ang palitan. Habang wala siya, nilapitan si Alan ng impormante at spy na nagpakilala bilang Horus at Miley at nagtanong sila kay Alan kung paano niya natalo ang dragon. Sinabi ni Alan na hindi niya ito magagawa mag-isa at kahit na siya nga ang tumapos dito ng mag-isa, at doon ay tinanggap naman nila ang kanyang salita at bigla na lang nawala. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay ni Noel para tingnan kung tapos na ang espada ngunit natagpuan nila siyang muli na walang malay sa sahig. Pagkatapos nilang pagalingin siya, sinabi niya na tapos na ang espada at gusto niyang subukan ito kasama si Alan kaya't nagtungo sila sa kagubatan ngunit matapos lamang siya lubos na nakabawi, ito'y dala na rin sa pagpupumilit ni Liz. Habang naglalakad sila papasok ng kagubatan, tinanong ni Alan kung bakit kailangan siyang samahan ni Noel dahil kaya naman niyang subukan ang espada mag-isa subalit, gusto talaga ni Noel na makita siyang gumamit nito para ma-optimize niya ito upang tugma sa kanyang kakayahan.
Tinanong ni Alan kung bakit panday si Noel sa unang lugar, dahil mas karaniwang trabaho ito para sa mga duwende at ipinahayag ni Noel ang kwento kung paano siya nailigtas noon ng isang babaeng duwende na nagngangalang Vanessa. Bagamat mayroon silang mga pagkakaiba, natutunan niyang mahalin ito bilang kanyang sariling kapatid, ngunit hanggang doon lang ang kanyang nais ibahagi sa paksa at habang patuloy silang naglalakad, muling nakasalubong nila si Nahor at Miley, na patuloy na binabantayan sila. Bagaman may masama na kutob si Noel tungkol sa kanila, pinili niyang huwag itong pansinin at nagtungo sila ng malalim sa kagubatan kung saan tinalo ni Alan ang ilang mga halimaw gamit ang espada. Pagkatapos niyang suriin ito gamit ang kanyang regalo sa pagsusuri, napansin ni Noel na walang kahit isang gasgas sa espada na nagpapahiwatig na ginamit ito ni Alan ng walang kapintasan. Nais pa rin niyang subukan ito ng higit pa, kaya't hiniling niya kay Alan na pumunta pa sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan may mas malalakas na halimaw at gayunpaman, nakakuha sila ng higit pa sa inaasahan nila nang makatagpo sila ng isang dakilang lobo sa kagubatan, na siya ring pumatay kay Vanessa ayon sa kwento. Kaya't hiniling ni Noel kay Alan na gamitin ang espada na kanyang ginawa upang patayin ang hayop na ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood sa bagong anime na ito at antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.